Team Authentic all over the world! Nandito pa rin po tayo sa napakagandang isla ng Boracay. And in this episode, where to eat na tayo. Eto, nakikita nyo naman, nasa likuran natin. Eto, hype na hype to sa may social media. Lagi nyo to nakikita sa where to eat in Boracay. Eto yung Sunnyside Cafe. At para sa inyo, kahit alam namin na hindi to budget friendly, itatry namin. Pero sa mga on a budget na katulad namin, wait lang kayo kasi syempre yung mga susunod nating kakainan on a budget na yan. Pero sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman po kayo Bayak Look, ito po yung aming promo code. Ipasok nyo na po kami sa may top 20. Gamitin nyo po ito para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Hello everyone! Yes, in this episode nga, bibigyan namin kayo ng idea where to eat here in Boracay. So, etong first natin na kakainan, kung nanonood na kayo lagi ng mga vlogs namin, ilang beses na kami rito kumakain, pero hindi namin siya na-highlight. Kasi kumbaga sinasama lang namin siya, ganyan. So, ngayong episode na to, bibigyan natin siya ng ng sarili niyang moment. Ganon. Oo, nandito tayo sa may Kolay Mangyan. Actually, ang kinakainan namin Kolay Mangyan, yung doon sa may Station 2, tapat ng Henan Park. Henan Park, pero ngayon sarado na siya. So, we don't know why. So, ngayon nandito tayo sa may Station 1. Katapat siya ng Smooth Cafe. Ayan. And then, Andox. Inikot ko daw kayo ng inikot, hinilo. So, ayan guys, ito yung Andox. Ito yung short time na hotel dito sa may Station 1. And then, ito na yung Kolay Mangyan. Ayan, dinaanan tayo ng truck. So, tatawid na tayo. Ay, may magbubukas sa 7-Eleven. Ay, hindi, reopening soon. So, ayan, dito na tayo sa may Kolay Mangyan. And it's 3 p.m. Walang tao. Masosolo natin siya. Tara na. Actually, mas maliit dito. Yung doon sa may Station 2, dati, meron siyang parang loft. So, dito na tayo. Sino yung interior nila? Diba? Ito yung mga paleta. Tama ba? Paleta yung tawag dyan. Nilagay nila sa may ceiling. Pero ang ganda nung naging effect. Tapos ayan, uso na yung mga ganito, no? Yung parang hindi finish na finish yung dating. At syempre, ito na si Enzo. Nakapwesto na kagad si Enzo. Ang ganda tignan ng mga parang paintings. Hindi, pictures lang pala. And then, ito yung menu nila, guys. Diyan kayo titingin. Wala silang ibibigay pag kukunin. Ayan mismo yung pinaka-menu. Guys, nandito na tayo sa loob ng Kolay Mangyan. Naka-order na rin tayo. Diyos ko, would you believe guys? Ang binayaran lang namin ay 1,010. Ang in-order namin, crispy pata. Tapos, sinigang na hipon, dalawang rice, and then 1.5 na Coke. 1.5 na, 1 point. Ako talaga to, yung P at F. 1.5 na, di na. Ikaw na nga. Tsaka 1.5 na Coke. Oo. Kasi, ang gano'n tuloy, nangyayari tuloy, ini-emphasize ko yung letter P tsaka F. Oo, merong mga pandinig. Ayaw na pa nagpapalit yung P at F. So, ayan. So, imagine, gano'n lang siyang kamura. Kasi guys, yung crispy pata rito, pinicturean na namin, wala kasi silang menu. As in, nandun, nakadikit talaga dun sa may board. Oo. Yung crispy pata nila, guys, it's 575 pesos lang. May ganyan ba sa Manila? Diba? Tapos, yung sinigang na hipon nila, 300. And then, eto pa, may iba pa silang mga menu. Yung sinigang na baboy nila, 100 pesos. Pero ang totoo, mas masarap yung sinigang sa yung sinigang sa may Andox. Oo. Tapos, yung sisig nila, 250. Ano na yun? Sisig barkada. Tapos, yung chicken nila, fried chicken, yung whole, 410. So, super mura dito. So, bakit ba ito yung pinakita namin? Kasi para kapag kumain kayo ng group, diba? As in, makakatipid kayo. Katulad namin, dalawa lang kami. Tapos, meron kaming crispy pata. Na yung servings nun, kung talaga namang matipid kayong kumain, good for 3 or 4 na yun. Tapos, meron pang sinigang. Ganun din, good for 2 or 3 na din siya. So, super mura na yun for a group. Kaya, ayun yung pinakita namin sa inyo, yung Kolay Mangyan, para kung nagtitipid man kayo, at least yung kakainin nyo, paano ba sasabihin? Sorry, decent pa din. Kasi di ba, may mga kinakain kasi tayong para lang makatipid, yung hindi na decent. Paano ba?
ba? Ang hirap explain. Hindi, tulad na lang ito, yung hashtag nila, good food at good price. Yun. Kasi di ba minsan meron tayong mga kinakain na panawid gutom, yun yung tawag doon. For example kami, bigla kakain lang ng tinapay, ganyan, panawid gutom. So ito, hindi nyo siya mapifeel na parang tinipid nyo yung sarili nyo na parang nagmukha naman kayong kawawa. Hindi ganun. Walang ganong magaganap. Kasi talagang decent meal yung kakainin ninyo. So tignan natin mamaya. Siyempre titikman natin. Yung crispy pata rito, parang pangatlong beses na namin. Kasi talaga, lagi talaga kami ito kumakain. Pero hindi nga lang namin na-feature. So ngayon, ipapakita namin siya sa inyo. Nakalimutan ko na rin yung lasa, sorry. Guys, dumating na yung order natin. Ito na yung sinigang na hipon. Pakita mo yung hipon, bes. Malaki. Ay, ang laki ng hipon, in fairness. Pero mamaya bibilangin natin kung ilang peraso. At syempre, ito na yung dalawang rice. And then, ito na yung crispy pata, guys. Crispy pata worth 575 pesos. May kasama pa siyang saba na saging. Ayan na yung order natin. So, ano pa nga bang gagawin? Let's eat! So, guys, ano pa nga bang gagawin? Let's eat na! Ayan. So, syempre, dahil sa kilala nyo kami, bibilangin natin yung bibilangin natin yung shrimp. So, kay Enzo meron na siyang 2. And then, ito meron pa ritong 2 pa. So, 4, 5, 6. Ito 7. So, alam nyo na. Bakit natin bilang? Siyempre, pagka-group kayo, alam nyo na kaagad kung tigiilan kayo, di ba? So, ayan siya. In fairness naman, yung hipon niya naman, malalaki naman. Hindi naman siya yung hipon na maliliit talaga. Ayan, malaki siya, guys, Ang laki niya. Pero hindi yata nalinis. So, ako na lang ang maglilinis. And then, eto naman yung crispy pata. Yung crispy pata niya naman, for its price, okay na din. Pero ano siya, cute. Cute siya. Baby. Ito, guys. Ayan, crispy pata. So, titikman na kaagad natin. Unahin natin crispy pata para malaman natin kung talagang crispy talaga siya. Yan, ang hirap talaga mag-vlog kapag kumakain, tapos akong pa yung mic. Charot. Ito siya. Ay, naririnig nyo ba? Ay, wala na. Tingnan natin. Init, just me. Diba? Crispy, guys. Ito dapat balat. Legit. Crispy at hindi pa balat yun, ha? Crispy So, talaga guys, siya. Sa sasawa niya, in fairness, masarap din. Merong sapak nung suka. Sarap. Tikman na natin itong sinigang na hipon. Itong sinigang na hipon, natikman ko na rin to pero nakalimutan ko na rin yung lasa. Sarap din, no? Sarap, guys, in fairness. So, alam nyo na. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, gusto ko nang matuto sa Enzong mag-vlog. Ngayon nyo ako. Kausap sa inyo, vlog ako ng vlog. Sa Enzo, ito na, lapang na ng lapang. Ganun talaga. Ang sarap nung sabaw ng sinigang na hipon. Sarap, guys, in fairness. Diyos ko, guys, saan ka makakita ng ganun kamura, di ba? So, kung nakakain na kayo rito, itaas niyo yung kamay ninyo. Kung na-discover nyo na to, sa mga hindi pa, o kayong matakot, masarap siya, in fairness. Hindi kayo parang, ay, kaya naman pala mura kasi ganito, ganyan. Hindi. Kahit yung servings niya, okay. Actually, kung gusto niya naman, kung solo lang kayo, meron naman silang mga set meal. Kaya nga kasi kami, gusto namin pakita sa inyo parang mga barkada meal. Guys, in fairness. For sure mag-extra rice kami nito. O baka ako lang. Kasi Enzo nga pala, nagda-diet-dietan na daw siya. Charot-charot na diet-dietan. So ako mag-extra rice talaga ako. Hindi na natin siya makausap, guys. Ito yung masarap dyan, no? Ito, ang kalaban ng mga may high blood, putok-batok talaga. Ayan, no, taba. Tapos ito yung mas crispy, yung balating. Ito yung sa Enzo. Diyos ko. Pagdating talaga sa food ang tong taong to, kaloka. Ayan, Diyos ko. Ito yung masarap dyan. Kaya pagka na meron kayong maintenance, Diyos ko, pigilan nyo yung sarili ninyo. Ito ang aftermath. Pagkatapos ng bagyo, ito na. Sa Enzo. Naghulas na naman. Pawis na pawis. Diba? Talagang wala kaming tinira, guys. Dalawa lang kami, naubos namin yung crispy pata. At pati hipon, makikita nyo naman kung sino yung pinakamarami sa may pinggan niya. Ito nyo naman sa akin, guys. Diba? Pero meron kaming take out. Ito, may take out kaming ko. And we are done! Ayan,
Diba, may take out kami. Ay, init! Grabe. Magpo 4 p.m. na, init pa rin. Tawid tayo. Pakita ko nga sa inyo yung pinaka main road. Baka nami-miss nyo na yung Boracay. Nami-miss nyo ba to, guys? Dito tayo sa may Station 1 na main road. Ay, ayan o. Guys, diba? Nandito tayo sa may Station 1. Nami-miss nyo ba to? Tara na, balik muna tayo sa ating hotel. So, kamusta? Ano masasabi mo? Wala akong ibang masabi, busog na busog. Oo, yun nga yun eh. Tapos yun na nga ang maganda doon, nabusog tayo, na nasatisfied tayo. Kasi minsan meron kami mga kinakain na pampabusog lang talaga. Para lang talaga alam namin na mabubusog kami. Pero ito, talagang nabusog na nga kami. And then, nasarapan pa kami dun sa may pagkain. And of course, may take-out pa. May take-out pa tayo. That's 1,010. Ay, pero nag-extra rice ako. Hindi ko kinaya. Nag-extra rice siya. So, nag-add kami ng 20 pesos. Ayan. So, again, yung kanina natin ay Kulay Mangyan. Nandoon lang siya sa may Station 1. So, next na kaagad tayo. Another where to eat here in Boracay. Nandito tayo sa may Paris Hilton. Ganun ang pangalan, no? Nandito lang yan sa may Calypso Resort. Ito yung menu nila, guys. So, syempre, titigman natin yung pinaka-specialty nila, which is Paris. 222 pesos lang. Only rice na siya. So, tara, pasok na tayo. Oh, pasok na tayo. Hi, hello po. Tara, pasok na tayo. So, dito na tayo sa loob. Actually, may pwesto na tayo. Tara, pasok tayo. Guys, naalala ko tuloy yung business namin. Ganito din. Diba? So, tara, pasok tayo. Meron na tayo ritong pwesto. Ayan. Ito yung swimming pool ng Calypso, guys. Oh. Tara. So, nandito na tayo. Na-save na namin yung table natin. Nandito na tayo sa pwesto natin. Ito yung menu nila, guys. Oh, ang laki yan. Nababasa nyo ba? So, ayan, basahin ko na lang sa inyo. So, ang in-order na namin ni Enzo, of course, yung Paris kaagad. And then, umorder din kami ng a la carte na pork sisig, which is 184 pesos. Tapos, umorder din kami ng tokwat baboy na a la carte, 168 pesos din. So, parang lahat to, naku, syunga-syunga talaga ako sa math. So, more or less na naman tayo. So, mga 600 pesos. Mga 800 pesos siguro mga. Tapos, hindi na kami umorder ng drinks. Nag-ano na lang kami, nag-water na lang kami. Pero, kung gusto nyo, meron naman silang mga drinks dito. Ano, meron din silang mga shake-shake. Magkano? 814. Nakakatawa lang kasi, ang ironic doon, ito din yung mga tinda namin doon sa amin. Pero wala kaming Paris, kaya yun yung in-order namin. Yun. And then, may sisig kami, pero wala kaming tokwat baboy. So, tikman natin. Kasi ito, nababasa ko din sulit daw to. At saka, syempre, di ba, kapag nga kasi on a budget tayo, yung palang only rice, malaking bagay na yun for us. Ito na yung food natin. Ito yung fried rice na merong garlic rice. And then, ito na yung Paris natin. Ayun, ang cute nung lalagyan niya, guys, eh, oh. Para siyang wooden nga siya. Wood nga siya, oh. Ganda. Tapos, ito na yung beef Paris. Ayan. Ganyan itsura niya, guys. Ito naman yung sisig. Siya. Ang cute ng servings. 186 no? 186. Pero meron naman na siyang egg na kasama. Sa may ibang lugar, parang ito pa lang yung pangalawang beses na nakakatikim ako ng Paris. Kasi, una, doon sa may, saan nga yun? Sa may Shangri-La. Tapos, ito, dito naman sa may Boracay ulit, dito sa may Paris Hilton. Ang nakakatawa, ganito ba talaga yung Paris sa ibang lugar? Wala silang sabaw. Di ba sa atin may sabaw? Parang may sabaw kasi siya. Paris Mami ba yun? Oo. Na-expect ko kasi laging Paris, yung lagi siyang may sabaw. So, titikman natin si Paris. Tikman muna natin yung beef niya. Yun na naman kung gaano ko kahilig sa beef eh, no? So, tikman natin yung beef. Umiikot. Yan. Tikman natin yung beef niya kung gaano siya kalambot. Ay, sumama. Wait lang nga, guys. Tanggalin ko muna. Ayan. Tanggalin natin. Ito na yung beef, guys. Siyempre, importante, malambot dapat. Malambot-lambot naman, kaya lang kasi siguro nasamahan ko ng taba.
Or siguro nasamahan ko ng parang litid. Guys, tokwat baboy naman. Which is 182 pesos yata or 86. Ayan. Ang cute din ng servings. Ayan. Parang naghahanap ng lugaw. Parang malungkot si Enzo sa servings. Charot! Ang cute nga eh. Isa pa nga kasi parang hindi masyadong malambot. Tikim tayo kasi baka mamaya sabihin hindi naman fair yung aking verdict. Verdict! Ayan. Ayan. Tikman uli natin. Ayan, yung walang taba. Ano siya? Okay naman. Hindi naman siya matigas. Pero hindi rin naman siya yung super lambot. So parang yung normal na Paris naman, yung doon sa amin sa Malabon na botas. Talaga Malabon na botas naman. So ganoon naman siya. Andun yung sabaw niya. More on alat yung matitikman mo. Guys, ayan, nahalo na ni Enzo ang sisig. Gusto niyo ba si Enzo tumigim ng sisig? Total, lagi niyo naman nire-request na magkaroon siya ng sarili yung food vlog. Why not? Oh, best. Okay. Tikman natin yung sisig nila. Baka naman kasi pag sinabi ko lang masarap, di kayo maniwala. Paano kung masarap talaga? Okay yung sisig nila dito. Hindi siya crispy sisig na dashboard sisig siya. Pero masarap. Ay, ano din siya, parang siyang mga tenga-tenga. Ito, may buto-buto. Sige nga, Masarap siya. tikman nga natin. Kasi alam niyo naman, minsan si Enzo hindi reliable eh. Actually, batok siya. Ha? Okay naman. Actually, mas malalasahan nyo yung paminta. Tama si Enzo. Actually, sinabi niya mapaminta daw. Ganun. Masarap naman siya. Tagahanap nga lang talaga ng rice. Okay. O, next na kaagad tayo. Tikman natin yung tokwat baboy. Yung baboy niya, crispy siya. Crispy. Kahit wala pang sausawan, okay na siya. And then, yung tofu, ang cute din ng tofu, guys, crispy tofu. Dapat pala may sausawan naman to para matikman natin. Okay siya. Okay naman siya. Pero ito na naman, di ba yung sausawan natin, minsan hinahanap natin yung yung katulad dun sa may sa kulay mangyan, yung suka kasi ng kulay mangyan, nananapak. Ito hindi siya ganun. Actually, parang lang kasi siya, wala siyang suka. Toyo lang siya. Toyo lang siya. Ang bonus doon, guys, kung nakikita nyo, ayan dito sa may Calypso kasi merong parang acoustic. So, para na rin tayong nakikinig ng acoustic, di ba? Yun yung maganda doon. Ayan, may acoustic. Habang kumakain, may acoustic. Carpenters, guys. Gusto ko sana iparinig sa inyo, kaya lang baka kami, ma-copyrights kami, so wag na lang. Ang ganda ng kanta, Guys, tapos na tayong kumain. So nga pala, ayan, meron na namang service charge na 8%. Nakikita nyo pa ba kami? Nakikita nyo pa ba kami, guys? Grabe, ang dilim naman dito sa... Ayan, hayaan nyo muna para lang kayo nanonood ng anino. Naglalakad kami, di ba? Silhouette yung nakikita ninyo. Ayan, ito na uli kami. So, meron siyang 8% na service charge. So, sa mga kinakainan namin dito sa Boracay, parang ito na yung ata yung pangalawang nakainan na. Ay, hindi! Meron din, di ba dun sa may sa may area, meron din service charge. Oo. Pero yung kulay mangyan, yung kinainan natin, wala naman siyang service charge. Next time nga, kapag kumain kami, magtatanong na kami kung may service charge. Guys, another food trip dito sa Bay Boracay. Dito naman tayo sa may Station 1, ang The Sunnyside Cafe. Pero parang puno. Tignan natin kung may pwesto pa. First time din namin dito, guys. Habang naghihintay tayo, pakita ko lang sa inyo na beachfront din siya. Ayan. Ito yung daan. As in, mga 12 steps, nandito na kayo sa my beach. Ayan. O, diba? And then, ayun na yung Willis Rock. O, diba? Ang ganda rin ang location nito. Ayan. Kaya lang sobrang init pa by this time. Kapag ka sunset, masarap din dito. Kaya lang kasi tayo, magla-lunch tayo. Ayan. Meron din siya dun sa may taas.
Guys, tara, let's na. After 20 minutes of waiting, tayo na. Tignan natin kung worth it yung paghihintay natin, ha? Nasaan? Wala na kasi sa amin. Binigyan lang kami ng table. Ang hindi namin alam kung anong floor. Ayan. Kami magtatanong kung saan table tayo. Dito tayo. Okay. So, we are here. Ito tayo. Ito na yung menu. Actually, nagsisearch kami online. Wala kaming makita. Yung nakita na Enzo, 2017 pa. So, ito, gulatan kung magkano. Maganda na yun para hindi tayo tatakbo. So, hanap lang tayo. Yung katulad nito, guys. Actually, ang dami ko hindi naiintindihan. Ito, Aburi Aligot Corned Beef. Sorry naman sa pronunciation, ha. Isang, magkano to? $6.90. The Sunnyside Cafe. Ano ba sa dito? Ruesti? Isang 490 at $6.90. So, yung kainin na lang natin, yung kaya namin i-pronounce para hindi naman kami mahiyang umorder. Ito meron dito, beef tapsilog. Kayang-kaya ko yung i-pronounce. Just me, yun, $9.50. Order lang kami, guys. Here's the view. From the top. Ayan o, guys, Ganda, And then, nandun yung Willis Rock. Kaya lang, yung table namin, hindi siya dito sa may side na talagang beachfront na beachfront. Nandun kami sa may gitna. Ganda, guys, no? Diba? Guys, surprise! Nagawan pa rin natin ng paraan. Nandito na tayo sa may pinaka-beachfront. Ang ganda na ng view natin. Yes, ito na yung food natin, dumating na. Ito yung chorizo burger. Ayan. And then, ito yun, guys, ito yung pinaka-sauce niya. Diba? May paso. At ito naman yung kay Enzo. Ito yung kay Enzo. Carbonara with, ano to, best? Sesame egg. Taray. May pa sesame egg. Tapos ito, meron dito butter bread. Butter bread. Basta ito. Garlic bread siguro. Ayan o, garlic bread. Ito na yung sunny side up champorado. Diba? May mangga. Tapos, parang nabasa ko dun, from Davao pa daw yung nito, chocolate. And ito yun, guys. Merong ice cream here. Ito kagad yung tikman natin. Kasi dito ako excited. Ayan na naman sa Enzo, hindi siya pwedeng makasama sa atin. Kasi magharap kasi yung upuan. Yun yung problema namin kapag magkaharap yung upuan. Tapos nandito pa kami sa may lugar na medyo alam nyo na. So, ang gagawin natin, pakita natin sa inyo. Ito, parang siya yung magiging milk na natin. Hahaluin natin siya. Kasi siya na yung magiging milk. Itong mango, hindi ko alam kung para saan siya. Pero mamaya na yan. Kasi alam niyo naman ako, di ba, hindi nga ako kumakain ng may mango sa may pagkain. Hindi ako kumakain ng mango sa may pagkain. Ayan. Tikman na natin, guys. Actually, yung bango niya. Bango, guys. Lapot. It's $490, guys. So, tikman na kaagad natin. Hingit sa Enzo. Champorado. Para sa atin natin kung champorado, ito yung pinaka hindi usual. Yung ano niya, yung ano tawag nito, yung pait niya, nananapak. Oo, ganun talaga yung pait niya. Tikman pa natin ang isa. Baka kasi nga dapat may mangga, no? Tikman pa natin. Nananapak talaga. Which is good din naman. Kasi kapag sobra namang tamis, nakakasuya. Tikman nga natin ang with mangga. Ayan, kumakain na tuloy ako ngayon ng may mangga. Okay naman. Pero kung ako lang kahit wala na yung mangga, okay siya. Ginawa ko talaga kain na hindi natikimin. Sarap. In fairness, masarap naman siya. Parang kahit wala na yung mangga, okay na siya.
Next na tayo, dito na tayo sa may burger. Chorizo burger siya, guys. So, I assume, chorizo to. Si Enzo, ingit, no? Ako muna titikim. Ayan. Tikman natin itong pinaka-chorizo. Tapos lagyan natin siya ng sauce. Or sauce na lang muna. Wala siya ng sauce. Parang lasa rin naman siya spaghetti sauce. Ito yung chorizo. Tingnan natin yung chorizo. Ayan siya. Nakikita niyo yung ano niya? Hindi siya nagpo-focus. Ayan. Nakikita niyo ba siya? Para siyang ano, marami siyang, ano tawag nito? Pepper. Kita niyo yung pepper niya. Mana natin. Anghang. Anghang yung nalasahan ko. Ito guys, hindi ko alam kung ano to. Hindi ko alam kung ano to guys. Patikman na rin natin. Maltong? Ano ba to? Kamote? Sorry, hindi ko talaga alam. Kaya hindi na makatiis. Kamote nga, no? Kamote. Kamote. Parang nalalasahan ko na dito ano. Maanghang lang siya. Ay, tingnan nyo naman yung buns, guys. Ito mani. Almond. Hula kami ng hula kung ano siya. At syempre, happy Pride Month na naman. Lahat ba? May ganito. Kami lang binibigyan. Gigas. Bread na walang lasa. Tingnan na kaagad natin yung carbonara. Kay Enzo actually itong carbonara. Pero ang gagawin namin, hati kami. Hati kami sa carbonara, hati kami sa burger, and then hati kami sa may champurrado. Tikman ko na ha. Creamy. Fairness, creamy siya. Ayan si Enzo, oh. Siyempre mamaya, tatanungin din natin siya kung ano yung lasa. Unahin mo yan, unahin mo yung champurado. Ako talaga, grabe, sarap na sarap ako sa may champurado. Champurado for the win! Ang ganda ng background na Enzo, no? Ayan, ito na yung background. Oh, di ba? Hindi siya yun na-focus. I-focus ulit natin sa Enzo, baka magalit siya. Sarap. Ayan. Ang tagal naman tumikim na Enzo. Diyos ko. Gusto yata kayo paabutin ng 1 hour. O, diba? Sarap siya. So, yung mamaya, yung iba, mamaya na natin patanong kay Enzo kung ano yung lasa niya. Guys, tayo ay bill na tayo. Hindi na pala binalik yung resibo. Akala ko kasi ibabalik pa. So, ang binayaran natin ay 1,285 pesos. Meron siyang service charge na 5%. Yung total bill natin lang dapat is 1,230. And then meron siyang 5% na service charge which is 154 pesos. So kapag ganyan, hindi na tayo nagtitip. Kahit yung 15 pesos, kukunin natin. Kasi may service charge. So syempre baba muna tayo. And then, tsaka natin sasabihin kung sulit ba dito or hindi. And that was it, guys. Tapos na tayo. Nakalabas na tayo. So, dito siya. Oh. Yan. And then, nandito na tayo sa my beachfront. Ito na si Sunny Side Cafe. So, how was it? Ano nagustuhan mo doon sa may tatlong tinikman mo? Ako yung champurado sana. Pero wala yung mangga. Kasi mas masarap na yung champurado itself. Yung nilagyan kasi natin ng mangga, yung tinikman natin with mangga, parang nag-iba na yung lasa niya. Yes, yung in-order namin, yung sa akin, yung burger na chorizo, naku, patawarin yun na kami ha. Baka, ganito na lang, baka kasi iba-iba, unang-una, iba-iba kasi talaga tayo ng panlasa. Pangalawa, kasi baka yung panlasa namin, yung pangmasa, yung alam nyo na, yung, yung pang common na lasa, hindi, basta, ako hindi ko siya nagustuhan. Hindi ko nga siya naubos pero si Enzo naubos niya. Hindi, inubos ko kasi sayang naman yung babayaran natin. Sayang. Tapos yung carbonara din, hindi ko rin alam, hindi ko maintindihan yung lasa. Creamy siya lalo na nung hinalo na yung egg. Pero hindi ko pa rin siya gusto. Actually, yung texture ng carbonara, maganda. Ang sarap-sarap niya tingnan. Akala ko nga, ang sarap eh. Pero nung tinitikman na namin, ako, wala, hindi ko gusto. Yung champurado, okay siya sa akin. Pero
kapag siguro ang tagal nga kasi namin kumain kasi nagbablog kami. Kasi may pinakailalim, pumapait na siya ng pumapait. Parang ganun. Pero masarap naman siya. So, i-advise ba namin yung champurrado? The truth is, okay siya, masarap siya. Pero kung una budget kayo, yung 490 pesos, mahal siya sa 490 pesos. Baka may iba pa rin itong champurado sa may Boracay na worth 300 lang or 350. Para sa akin, kung gusto niyo siyang itry, yung champurado for 90 pesos, kung kaya nyo siyang budgetan, go. Pero kung hindi rin naman, hindi siya kasama sa budget, wag na, hindi siya yung pang ganun. Kung Instagram worthy ba siya, yes naman. Ang ganda ng location niya, tapos pwede kayo mag-picture dyan, tapos tanaw yung Willis Rock. Ayan, pero yung pagkain, again, disclaimer na naman, baka marami na namang magalit sa amin. Yung Siguro pagkain, sa panlasa talaga natin, hindi siya sa oo, sa panlasa namin, Kasi, hindi talaga guys, masanay kami doon sa mga panlasang mas mumurahin. mas mura. At saka kasi pang baka ganun siguro yung mga mayamang tao, ganun talagang lasa nila. May, actually, yung kasi matabang, yung tawag doon, carbonara. Kasi di ba tayo, sanay tayo sa, o kami na lang, baka mamaya kami, hoy, hindi, kami, yung sanay kami sa may flavor, ganyan. Tapos yung cheese, yung parmesan cheese, yung maalat-alat na ewan. Maalat-alat na ganun. So, yun siya. So, yeah, ayun lang siya. Basta kayo, sa mga nakakain na rito, kamusta? Masarap ba siya? Swak ba siya sa panlasa niyo or baka mali yung in-order namin? Please comment down below ano yung nakain nyo na dito, ano yung masarap at ano yung pakiramdam nyo hindi masarap sa panlasa nyo or pumunta kayo rito for Instagram. Char ha! Or pumunta sila dito para masabi na nakisawsaw sa hype ng Facebook. So, ayan. So kung nagustuhan nyo siya, please, para yung mga pupunta dito, yan kasi lagi tanong where to eat, ganyan. Kami sa totoo lang, hindi kami rito kakain kung hindi lang talaga may mga nagre-request. So ayan, so please comment down below. Ito ang gabi sa Boracay. At this time, maghahanap ulit tayo ng pwede nating kainan. And naisipan namin ni Enzo na ipakita sa inyo ang Boracay at night. At yung kakainan din natin, maghahanap kami ng pwedeng mag-chill lang, ganyan. Yung merong acoustic or merong mga banda, doon tayo. Para may pakita rin namin sa inyo, just in case gusto nyo gumimik sa gabi, meron kayong mapupuntahan. Daming tao, guys, no? Ayan. And it's 9 o'clock in the evening. Ito, isa to sa may magandang pagchillan. Dito yan sa may coast. Ito, sa coast to. Pwede kayo rito mag-chill. Ayan o, merong banda. Ang name ng cafe na ito ay Chacha. Ayan o, diba? Sarap lang dito mag-chill, guys, o. Ang daming tao, guys, no? O, diba? Hindi lang basta-basta worth to eat ang episode natin today. May kasama pa siyang pa-walking tour sa Boracay kapag kagabi. Ito ang ganap. Diba? Sarap maglakad-lakad sa Boracay. Another spot for party goers. Party goers talaga. Nandito tayo sa may Wave. Ito, sa may Henan Regency siya. Meron siyang live na DJ. Ayan siya. Ayan. Sana hindi tayo ma-copyrights. Ayan merong DJ doon. Ito talaga dinudumog dito. Yung OM Bar. Dahil doon sa may, anong tawag doon, Bes? Chakra. Ayun, mga naka-chakra sila, guys. Diba? So, ito din. Pero ito yung mga prices niyan. Just in case. Shisha pala tawag. Chakra kami ng chakra. Ayan yung shisha. Regular flavor is 600 pesos. Ayan, yung mint, grape, strawberry, watermelon, orange. So, hindi kasi talaga namin alam yung mga ganyan, guys. Mixed flavor, 650. Ayan. Para saan ba yun, guys? Kasi nakikita namin, para siyang sinisigarilyo din eh. May lumalabas din siyang usok. Diba? Napaka-ignorante. Alam ko talaga chakra tawag doon. Kasi di ba ikaw sabi sa akin chakra tawag doon? Siya pala tawag doon. Kung hindi pa namin nabasa, hindi pa namin alam. Pero pagkakaalala ko, meron nag-comment na hindi chakra yan. Yung sa may Japan vlog natin. Oo. Ayan. So dito din, guys, ito pala. Guys, sa may Boracay Peninsula, perfect for chilling din to, guys. Ayan
Meron din dyaang acoustic. Tapos ayan, tambay-tambayan, inom-inuman. Pero meron din sila mga food. Ayan yung mga food nila, guys. So, yung pagdadalhan ko kay Enzo, hindi pa kasi siya doon nakaka-experience. Ako kasi gusto ko kasi yung ganitong vibe lang, yung chill nga lang. Nakapag-ano na kami rito ng mga friends. Nakapag-try na kami rito ng mga friends ko. Gustong-gusto ko talaga dito. Dito tayo sa may Mandarin. Ito, Ito siya. Tapos meron lang ditong kumakanta-kanta. Tapos pwede ka ritong makipag-jam. Meron dito isa sumikat sa sa may Facebook. Nakipag-jam lang siya dito. Araw-gabi ba yun? Oo, parang biglang nag-concert. Ganda. So ganito siya, guys. Yan. So dito natin dadalhin si Enzo. Pwede ritong kumain. Pwede namang hindi uminom. So tara, let's. Ito yan, Mandarin. Boracay Mandarin. Dahil first time na Enzo magna-nightlife dito sa Boracay. Tinodo na namin. Actually, hindi siya budget friendly kung tutuusin Pero, kung talaga namang may budget kayo for nightlife, isa na rin to sa may pinakamura. In all fairness, papakita namin sa inyo mamaya yung mga in-order namin kung magkano. Ito na yung first order namin, guys. So, back ribs, which is 985 pesos. Pikit mata, guys. Pero nakatikim na kasi ako dito sa may Boracay niyan 2 beses na. Masarap naman. So papatikim natin kay Enzo. Ay, nakatikim na rin pala nito sa Enzo. Okay, sa katikim na rin ako nito nung sa Bama Grill. Pero yung pagkaiba niya lang sa Bama Grill, nasa 600 plus lang siya. Dito nga, masyadong expensive, 900 plus. Grabe. Para lang makita ninyo ang serving, guys. Ayan, yung kamay ni Enzo. Ito yung back ribs. Diba? Ayan, lapit natin. Natatakpan naman. Ay, hindi. Mas naman. Mas malaki-laki naman tignan yung back rib. In all fairness. Actually, in person naman, mas malaki naman siya. Ayan. Guys, ito na. Tikman na natin. Uy, malambot ba? Naku, rib na rib siya. As in, butong-buto pala siya. Ang hirap, guys. Ayan, tikman na natin. Tapos tikman natin yung sauce. Ayan. And then, at napaikot ko daw. Ayan siya, guys. Tikman na natin. Okay naman yung lasa niya. Katulad din ng lasa sa may Bama Grill. At saka doon sa, kung pa ba ito natikman, sa may Sands. Pero, hindi siya ganun kalambot. Unlike yung doon sa may Bama Grill, malambot na malambot. Ito hindi. Sumorder din kami ng pinakbet. 500 pesos, guys. Para katerno ng back rib. Sa Enzo, kukuha na kaagad. So guys, dahil nga first time na Enzo magna-nightlife dito sa may Boracay, pagbigyan natin, di ba? Tig-isang bote lang naman kami. Kasi maganda kasi rito, guys, pwede kang maki-jam kapag kahit hindi naman masyadong maganda yung boses mo, pwede naman. So, pero syempre, lalo na kung maganda yung boses mo, magaling kang kumanta, papalakpakan ka talaga dito, guys. Guys, tapos na tayo. Nalasing ako. Charot! Nalasing ako? Grabe yun. Nalasing ako sa bill. Ito na, bill reveal. Ang nakain namin ay, at nainom kasama na, 1,990 pesos. Mabel, mahal. Okay lang din naman. Minsan lang naman to. So kung minsan lang okay na. Tsaka ngayon, last night naman namin. Sabi naman namin sa inyo, super tipid kami. Pero yung last night, ayan yung medyo tinitreat na namin yung sarili namin. At ang maganda dito, guys, wala siyang service charge. O, diba? So, kamusta naman yung food? Actually, masarap naman lahat ng food. Pero ang pinaka nagustuhan ko yung pakbet, yung pinakbet, sarap. Para siyang binagoongang baboy na nilagyan lang ng gulay. Ganun yung lasa niya. Yung back rib naman, masarap din naman. Kaya nga lang siguro, hinahanapan lang namin ng lambot. Kasi halos lahat ng, sa akin yung first time ko nakatikim ng back rib, grabe guys. As in, humihiwalay na yung laman dun sa buto. Ngayon, tumutunog yung pinggan. Kasi ang tigas iwain, grabe. Okay, so yung back rib pala is 925 pesos. Yung pinakbit nga, 500. San Miguelite,
125 pesos. At saka yung rice, 50. Ayan. Yung fries, magkano? Yung fries ay 265 pesos. At least mura-mura Pero pwede yung na. fries. At saka sarap ng sausawan ng fries. So recap na tayo. Sa lahat na nakainan natin, 4 yung nakainan natin. Ano yung pinaka-gusto mo? Ako siguro, kung ako pipiliin yung Kolaymang yan. Because? Kasi ano siya, budget friendly siya. Tapos, ano yung mo makakain? Kasi nga tayo, di ba palagi nga, di ba? Ang gusto natin palagi, yung marami tayong makakain. Tapos, mura lang yung babayaran. Yes. Tsaka pwede siya sa group. Oo. Ako din to be fair din naman. Ako din, Kolaymang yan. Unang-una nga kasi mura. Pangalawa siguro, sanay na sanay siguro yung dila namin sa may Filipino food. So kasi dun sa may Kolaymang yan, puro Filipino food. So siguro doon sanay yung ano namin, panlasa namin. natin. At saka yung bulsa namin. Pero ayun, so kung magna-nightlife rin lang naman kayo sa may Boracay, meron pa nga pala yung sa Epic. Pero syempre hindi namin yun aabutin kasi 10 PM pa yung start. Although nag-start na siya ngayon, sabi ko nga sa inyo, dyan nga hindi kami nakatagal kasi hindi na talaga kami man-nightlife, guys. As in, iba na talaga. Mas kaya namin yun na sa may isang sulok or kunyari dagat, yung nagmumuni-muni, ayun, or kunyari Starbucks na nakaharap sa dagat or magandang view, or kahit hindi Starbucks, kahit anong cafe, yun na yung mas na-enjoy namin. Ito parang mas hindi na siya ganun. Tinry lang uli namin. At para rin may pakita sa inyo yung Boracay kapag kagabi. Anything to add? Nothing na. So ayun, oo nga pala, kung gusto nyo nga rin palang mga makatipid, pwede din naman dun sa mga sa mga karinderya. Maraming karinderya dito, guys. Ako lang ha, kung yung magiging difference lang naman 10 pesos or 15 pesos, go for Jasper. Na-feature na natin ilang beses yung Jasper kasi yes, karinderya style siya, pero yung lasa niya mas masarap di hamak dun sa mga karinderya na nasa paligid dito sa may Boracay. So kung mag-add lang kayo ng 10 pesos or 15 pesos per ulam, go for Jasper. Special mention, guys! Nandito tayo sa may Andox, dito sa may Station 3. Ayan. Beachfront siya, guys. Oh. Ang gandang tumambay din dito. Tumambay talaga, hindi kumain. Nadala yung food namin, guys. Meron kaming 2-piece chicken, tapos may sinigang dito, 2 Mountain Dew, meron pa ditong pansit, tapos syempre meron ako ritong rice. Lahat yan, guys, eto, 490 pesos lang. So kung gusto nyo makatipid, syempre, isama nyo na rin sa listahan nyo ang Andox. And of course, before tayo magtapos, we would like to say hi and hello kina Carlo Hamil, Maricel Chua, Nikki Logan, and Christine Agostino. Pati na rin sila. Kay Julie Litang, Michi Tomes, Olivia Poblete, tsaka kay Sally Chua. Hi guys! Hello po sa inyo. Sana po na-enjoy, nabusog, at nabigyan po namin kayo ng idea sa episode na to na where to eat in Boracay. At magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating Boracay Travel Vlogs. Bye everyone!